may kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning mga kapatid. Ngayong araw na ito, I'm sure may naaalala po kayo katulad ko. Ang aking mga mahal sa buhay na nasa heaven na. No? Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario. Chef Tristan, may Yes, po. naaalala ka rin ba? Opo naman, ang aking ama. Oo, si Daddy. Opo. Naaalala natin ang ating mga yumao. Siyempre, si Ali, wala pong naaalala yan, di ba? Pero, dapat po, kasabay ng pag-alala natin sa ating mga kapatid, mga kamag-anak na nasa heaven na, dapat maalala rin po natin ang mga dahilan kung bakit sila ay mabilis na na-approve ang visa, ang kanilang visa papuntang heaven, biyahing langit na kaagad. Bakit nga ba? Dahil po sa mga nakakamatay na sakit. Yun. Diba? At chef, isa dyan ay ang breast cancer. Ang cancer, isa sa mga Killer disease. killer disease. Oo. At marami na pong inagaw sa atin ang mga minamahal natin sa buhay ang cancer, lalo na ang breast cancer. Lalo na po At yan. ang mga lalaki po ay dinadapuan din ng karamdamang ito. Panoorin po natin ito. Sa buong mundo ay tinutukoy ang breast cancer bilang nangungunang sakit ng kababaihan, bagamat may mga lalaki rin na nagkakaroon nito. Karaniwan ang kondisyon ng breast cancer ang tinatawag na ductal carcinoma at lobular carcinoma. Bukod dito ay may mahigit 18 pang uri ng cancer sa suso. Kabilang sa mga sintomas ng sakit na ito ang pagkakaroon ng bukol, paglubog ng nipple, pag-iiba ng hugis ng susong apektado ng cancer, pagiging magaspang ng balat nito, at ang pagkakaroon ng tagas mula sa nipple. Sa Western medicine ay iniugnay ang pagkakaroon ng breast cancer sa paninigarilyo, pag-inom ng birth control pills, ang high-fat diet at mataas na cholesterol levels, kasama na ang obesity. Sinasabi rin sa ilang pag-aaral na ang exposure sa pesticides ay maaring magdulot ng breast cancer, pati na ang diabetes. At pinaniniwalaan ng mga dalubhasa na ito ay namamana. Samantala, sa naturopathy o natural na paraan ng paggagamutan na pinalalaganap ng healing galing, ay tinutukoy ang overaccumulation sa katawan ng mga pagkaing mataas sa acidity at uric acid na pinalulubha pa ng pagiging mahilig sa malalamig na pagkain at inumin ang nakakaapekto sa kondisyong ito. Ipinapayo sa gamutang natural ang pagkonsumo ng hydrating at alkaline diet sa mga cancer cases, tulad ng breast cancer condition, na tatalakayin sa episode na ito ng Healing Galing. Ngayon naman po ay kapiling natin ang ating kapatid na si Erlinda Escurel na matagal na nagtrabaho sa Ibayong Dagat. Opo. At doon na operahan sa kanyang breast. Opo. Stage ano ba ang breast cancer mo? Early stage po. Early stage. Opo. Pero tinanggal na kaagad, Erlinda. Opo. Nung binigyan po ako ng doktor, ay nakalagay po, stop. Mhm. Ibig sabihin, hindi tatanggalin na po. Oh. So, nagsapit na po ako sa sarili ko kasi may kuryente na galing doon sa bukol. Papunta. Sa underarm po, nagsimula ang pagtubo ng bukol ni Erlinda. Opo. At nung na-diagnose nga po ay konektado doon sa breast, Sa nipple po. sa nipple mismo, kaya tinanggal na po yung kanyang left breast. That was
14 years ago. Opo. Sayang wala pang healing galing noon Wala at po. nandoon ka sa iba yung dagat. Kung may healing oil ka sana at alam mo yung mga pagkain na Yes nagko-contribute sa pagtubo ng bukol, sana'y naiwasan ang pagkawala ng kalahati ng dibdib, no? Pero dahil nandyan na yan at nagpapasalamat kami, Erlinda, at hindi ka kasama sa ginugunita natin ngayong November 1st. Opo. Ha? Nandito ka at swerte pa rin. Ang problema po ni Erlinda, may tumutubo na naman. Opo. Kung sa kaliwang bahagi po ang breast na tinanggal, dito po sa kaliwang braso niya ay tumutubo na naman ang bukol. Nagsisimula na naman po ang bukol niya at kapag ka sa Western medicine po, ang turing nila dyan ay metastasis, no? Baka po. Anong tawag doon? Recurrence. Pagdami, Ay, opo. pag-ulit at pagdami Opo. ng bukol muli na hindi necessarily doon sa breast, pero kinukonekta po ng Western medicine doon sa unang bukol na tumubo, di ba? Hindi ko na po napa-check up kasi nakikinig po ako sa inyo. Okay. Sinusunod ko po Yung ng mga- kaibigan ko po yung alkaline Diet. diet. Okay. Yes po. Pero ayan, habang nanonood po sila sa atin para matuto rin yung mga kababaihan, para makaiwas po sa ganitong kondisyon, sa naturopathy po na pinalalaganap ng Healing Galing dito sa TV at sa radyo na rin, no, ay atin pong pinapayuhan ng mga pasyente na iwasan ang mga acidic foods at yung mga pagkain na mataas sa uric acid. Itong magkamag-anak na ito, ang pampasibol po ng bukol. Magsisimula po sa bukil at pag lumusog, nagiging bukol. Pag lalo pang lumusog, nagiging damukol. So, iwasan po natin yan. At Opo. huwag natin gayahin si Erlinda na dati ay mahilig sa, mabubula. Ayan, no? Maasim. Okay, maaasim. Okay, yung mabubula na yon, pansamantala ititigil po natin pag may bukol na at may cancer pa. 'Di ba? So, ano po yung mabubula? Soft drinks na paborito ni Chef Tristan, di ba? Avoid muna. Wala naman siyang bukol. Si Erlinda, yun ang bawal sa kanya. Pag wala pong bukol, walang bawal, di ba? Ano pa yung mga mabubula? Beer. Oh. Ayan. Umiinom ka rin nung mga yon. Noon po. Okay. Nung bago magkabukol, iniinom Opo. niya yon. Kasama na ang mga coconut juice. Yes, Ang tawag ko po doon ay bukol juice. No? Okay. Ngayon, yung mga ginataan, kamag-anak ng bukol juice yan. So, mataas din sa uric acid na kapag ka may bukol na po kayo, ay lalo pang magpapabukol. Ngayon, kung wala po kayong bukol ngayon at gusto nyo maiwasan ang paglaganap ng bukil-bukol, damukol, in moderation lamang po ang pagkain ng mga pagkain mataas sa acidity at sa uric acid. Halimbawa ng acidic foods, no? Yung mga sinigang, paksiw, kinilaw, yung mga may vinegar na yan, no? Lalo na fermented po, katulad ng suka at mga fermented na pagkain na nabibili natin sa supermarket, pag nag-over-accumulate po sa katawan, no? Base po sa pananaw ng naturopathy ang pinag-uusapan natin, ay maaaring mag-produce ng bukil, bukol, damukol, depende kung saan ang mahinang bahagi ng katawan mo. So dahil sa'yo, breast, no? Ang problema, so doon siya tumubo. Ang iba naman sa internal organs, sa atay, sa spleen, ang iba sa brain, no? So, sari-sari yon. So, everything should be in moderation. Halimbawa, twice a week ka lang mag-consume ng acidic, mga ganon. At more on alkaline diet. Wala kasi tayong problema kung alkaline ang ating diet. Alkaline na po, Doc. Ngayon, nagbagong Opo, buhay na po opo. siya. Pero dahil Pero may late bukol na na po. naman na tumubo, mamaya, tuturuan tayo ng isa pa nating kapatid na panauhin din na ngayon ay nag-i-improve na ang kanyang condition at hindi na rin kasama sa ginugunita natin sa araw na ito ng November 1st, no? Yan po ay sa pagpapatuloy ng Healing Galing sa TV. Paano na pag may breast cancer? Paano na ang baby? May bukol na naramdaman? Hayaang sagutin ni Dr. E ang mga katanungan ukol sa breast cancer sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV.